paano siya nakarating sa ganyang computation? Ito po yung dahilan nun, no? Kaya po siya nagta-tax ng dadagdag ng tariff is because napakalaki po ng US deficit, no? Ibig sabihin, mas malaking inaangkat nila kaysa sa kanilang binebenta na produkto po, produkto po ang pinag-uusapan dito. Well, ganun din po tayong sa Pilipinas, no? Malaki rin po ang ating trade deficit, mas malaki po yung inaangkat natin kaysa binibili natin, binibenta natin, no? Tingnan niyo po, ito po yung mga bansa kung saan malalaki ang kanilang surplus sa Amerika. Okay, so China pinakaway, Mexico, Japan, Korea yan, lahat yan ay kanyang binigyan. Ang dahilan, sabi niya, ang laki ng binibili namin sa inyo, konti lang binibili nyo sa amin. Yan. So ito po ang formula na ginawa ng Amerika, hindi po ni President Trump ng Amerika. Sabi niya, halimbawa, ito sa Pilipinas, no? Ang import ng Amerika sa Pilipinas ay nagkakahalaga ng 14 billion. Yung kanilang binebenta sa atin, nagkakahalaga lang ng 9 billion. So, ibig sabihin, pagka minus mo, export minus import, may minus roughly 5 billion. So, yung 5 billion na yan, ni-ratio lang niya, 5 billion over yung ini-import, 34.5%. So, kalahati daw niyan ay yung tariff rate natin. No? Yun ang kanyang ini-impose. So, sabi niya, yung 35% na yan, tayo raw ang nagbigay ng tariff sa Amerika. Wala naman po. Ito po ay based sa tinatawag na deficit. Okay? Now, ano magiging epekto niya, no? Kung habiglaan sa buong mundo, sabi ng ADB sa kanilang conference na pinakita, sabi nila malaki po epekto niyan. Bababawasan ng growth ng buong mundo ng about 0.5%. No? Alam niyo po, ang growth po ng buong mundo nasa mga 2% lang yan. Bababawasan pa ng 1.5. So 1.5% na lang. Babagal po ang paglago ng mga ekonomiya. Okay? Now, ano po ba ang epekto niyan sa Pilipinas? Ano, tingnan natin. Saan ba nagpapadala ang Pilipinas sa mga produkto? At makikita natin, ang main export destination natin ay China, Hong Kong, Japan, Singapore, no, at US. No? At ang mga binibenta natin, ayan, yung light blue, yan ang pinakamalaki, mga electronic components. Ano po? At nagbebenta rin tayo ng ginto. Ano po yan? Pero tingnan niyo po, ang US ay 13%. 13% of all exports, aba, napakalaki. No? So, nagkakahalaga ng $13 billion. So, para sa mga OFW, ito ay 1/3 ng inyong mga remittances. No? Ganyan po kalaki yung export natin sa US. Now, ito ngayon ay masasubject doon sa 17%. Pero dahil nga sabi ng President Trump, ipopost muna. Subject muna lahat sa 10. So, 10 muna lahat. So, ibig sabihin, nag-aantay siya. Makipag-usap kayo sa akin, negotiate na ibaba natin hanggang 10 siguro. So, ganun pa rin, may 10% pa rin. No? So, anong epekto ng 10%? Ito yun. No? So, kinumpute natin using the OEC tariff estimation website. Ito ang pinakalumalabas. No? Mababawasan tayo ng mga ganitong klase. Karamihan, electronics po ang tatamaan. No? Konting agriculture, pero karamihan electronics. At siyempre, pagka yan ay nawala, ibibili pa rin ng Amerika niyan. Saan ibibili? Doon sa mga bansa na mataas din ng taripa. Nakikita niyo po yung connection sa buong mundo. Hindi po siya zero-sum game, no? Hindi po pag nawala sa isa, wala na sa lahat, no? Umiikot lang po yan, no? Ganun po ka-integrated ang mundo at itong mga produkto na binibenta, binibili ng Amerika sa atin ay mga electronic components, hindi po final goods, no? Hindi po siya, no, po, ginagamit pa rin nila sa kanilang mga ginagawang produkto. Ang naging resulta po niyan, ang first week, ay ito, economic shock, no? Kita niyo po, puro pula. Ibig sabihin, nagbagsakan po yung presyo. Ah, ang Amerika, bumagsak ng 9% ang kanilang stock market. Pakita niyo naman po, malaki po yan. Ang pinakamalapit lang dyan ay yung COVID. Ano? Pero kaninang umaga, ngayong April 10 ko po ginagawa itong video, umakyat na po muli dahil nga sanabi ni President Trump, pause muna. So temporary lang po ba yun? Tingnan natin, no? Hindi lang po ganun yan. Tingnan nyo po, yung mga tinamaan sa Amerika na malalaki ay malalaking negosyo, no? Like Boeing, gumagawa ng eroplano, Nvidia, yan po gumagawa ng mga computer chips, no? Walt Disney, Caterpillar, mga sikat na company. Tinamaan po lahat sa paglagay ng taripa.
At yung langis po, bumagsak to $65 per barrel. Ang good news naman po yan. Sabihin nyo, good news na yan. Bubagsak naman ang price ng oil. Good news po yan, temporary. Ano po, alam nyo po, kapag ka masyadong mabilis ang pagbagsak ng presyo ng langis, ibig sabihin, may global slowdown. Ibig sabihin, walang gagamit ng langis, kaya bumababa ang presyo. No? Maganda sa consumers in the meantime, pero over time, ang ibig sabihin niya na hindi maganda sapagkat ba't bumababa ng biglaan, ano? Kasi ang huling meron tayong ganyang pagbaba ay global pandemic, global financial crisis at oversupply. Wala po. Hindi po yan mga normal. No? Ang paggalaw ng presyo ng langis ay nakadepende sa supply and demand. So, ibig sabihin, kung bumababa, ibig sabihin bumababa ang demand. So, hindi rin po yan necessarily maganda in the medium term. Short run, yes, lahat tayo. Okay yan. Pero in the medium term, pag tumatagal na bumababa at hindi bumabalik, hindi gumagalaw paakyat ng presyo, kasi walang bumibili. So, ibig sabihin, hindi ginagamit ng mga industriya. Ang negosyo sa bundok, gumagamit ng langis. At isa pa, kapag ka bumagsak ang global demand sa buong mundo, ang ibig sabihin niyan, babagal talaga ang lahat. No? Dalawang posibilidad niyan. Ito, makikita nyo, Amerika po ang pinakamalaking consumer market in the world. No? About 50% of the consumer market ay Amerika. So kapag ang Amerika po ay hindi bumili o namahalan, di sila bumili, nag-antay sila, delay nila. Ang effect po niyan, una, magmamahal po ang mga produkto within America. Okay? Or kung yung papasok sa kanila, may tariff, mamahal po yung mga produkto. At ano pong epekto niyan sa ibang bansa? Ganun din, dahil wala naman pong isang bansa na nakakagawa ng isang produkto lang po ay naka-value chain na. So, magiging inflationary po sa ating lahat ang pagtaas ng tariff. Okay? Pero kung titingnan niyo po, hindi naman po talaga negative ang situation ng Amerika dahil meron din silang surplus sa kanilang service exports. Meaning, ito po hindi produkto. Ito po yung finance, ito po yung insurance, ito po yung mga businesses like yung tourism. No? Yan po mga service exports yan. Yung movie industry, yung papalabas nila yan po ay dyan kumikita ang Amerika. Pero kaya hindi rin po accurate na sabihin may deficit sila sapagkat may surplus naman sila sa ibang aspeto. Parang Pilipinas lang yan, deficit nga tayo sa trade, sa exports, pero sa surplus tayo sa tinatawag na service exports. No? Ano yun? So yung BPO, Business Process Outsourcing, is a surplus sa Pilipinas. Yung personal travel, meaning tourism, no? Nakakadagdag po yan. Yung mga transport, finance, no? Hindi po malaki, pero ang pinakamalaking source ng service export natin is the business process industry. Kaya malaki pong natutulong yan sa Pilipinas. Okay? So, ano magiging epekto po niyan sa Pilipinas? No? Unang-una, hihina po yung ating electronic sector kung mataas po yung tariff na kanyang ibibigay. So, dalawa pong possibility. Para pagpatuloy, i-absorb po ng exporter yan para hindi nila ipasa. No? Kaya lang, pag inabsorb ng exporter, lilit naman ang kita nila. So, hihingi sila ng tulong sa pamahalaan, pero wala namang matutulong ang pamahalaan dahil wala na nga malaki na nga ang utang. So, lalagyan mo na naman ng ayuda. Hindi po basta-basta, no? At sasabihin, sabi ng pamahalaan natin, ang Pilipinas naman ang pinakamababang tariff na inimpose sa ASEAN. Tama po yun. Pero, ganun lang ba yun? Dahil mababa ang sabi nila, sa atin daw pupunta yung mga namamahalan, sa ating mamumuhunan. Ganun lang ang ginawa nila. Yung mga kapitbahay po natin, sabi po ng mga report, yung kapitbahay natin, Vietnam, Singapore, Japan, Korea, tumawag na po sila kay President Trump. Huwag niyo naman kaming bigyan ng ganitong taripa. Mahihirapan kami. Yung sa atin, sumagot pang pamahalaan natin na, hindi, okay lang yan, lilipat sila sa atin. Hindi po ganun kadali yun. Hindi naman po tariff lang ang reason for foreign direct investments. Kasama rin po dyan ang cost of doing business, ease of doing business. Madali po bang magnegosyo sa Pilipinas? Simple lang po ba? Yung mga negosyante rin dito, nagre-reklamo na So, pagka naging ganun pa po, ganun lang po ba? Bukas po ba? Lilipat agad sila? Hindi po ganun, no? May katagalan po yan. Kailangan ayusin muna natin. No? Kasi ang biggest risk dyan,
hindi nga tayo maapektuhan directly dahil karamihan ng industriya na tatamaan ay mga nasa export, no? Karamihan po niyan nasa export processing zones, no? Pero meron din pong agrikultura, no? Hindi nga lang malaki. At saka mga garments, no? Yung high-end garments natin dito, di ginagawa sa Pilipinas, ini-export sa US. Pero ang biggest risk niyan is hindi yun, no? Biggest risk is yung pangkalahatan, buong mundo, global recession, no? Babagsak ang demand, hindi na sila bibili, namamahalan eh. At dalawang possibility, tataas po ang presyo ng mga bilihin because konti ang magsusupply o kung may mag-supply mahal, okay? Or katulad ng nangyari noong 1920s, nung unang ginawa ng Amerika, itong mga tarification na to, nagkaroon po ng Great Depression. Ibig sabihin, hindi na po nag-produce yung mga kumpanya dahil di po nila kayang i-sustain na mababa ang demand. Okay? Yun po ang effect na ayaw nating mangyari. Pero wala tayong control. Kaya kailangan po tingnan natin kung paano harapin to. Sabi nga ng Singapore, any disruption to present-day trade flows will have wider knock-off effects on the world. No? Mas malaki epekto sa mundo. Okay? Sana po nandyan pa kayo at nakikinig. Ano? Mahaba itong video. Gusto ko isang bigay lang. Pero mahalaga po yung towards the end. Okay?